Shalom, shalom! Aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid na si Roland, na muling binibigyang pagkakataon ng ating rabay na makapangaral ng kanyang salita. Dahil alam po natin na bagaman tayo po ay inilagaan ng rabay sa nakaraang 6 na araw, nalayo sa lahat ng mga masasama, kumain ng mga pisikal na mga tinapay at mga anumang pagkain po natin na nag-ingat sa ating mga katawan. Pero tandaan po natin, huwag nating kalimutan ang kanyang salita na sinasabi niya, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagmumula sa bibig ng ating Amang Yahweh sa pamamagitan po ng ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Kaya kung kayo po'y handa na ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Now, alam po ninyo sa ating pang-araw-araw na buhay, kumbaga sa pagluluto, meron po tayong recipe at meron tayong rekado na hindi nakakalimutan sa ating pang-araw-araw. Paggising po natin sa umaga, paglabas po natin sa ating mga tahanan, at pag-uwi po natin at bago po tayo matulog sa gabi, ay mayroon po tayong ginagawa. And I pray na ito hindi natin nakakalimutan. Alam po ninyo ito, Ito po yung ating panalangin. Dahil nananampalataya po tayo na kung tayo po ay nananalangin, sana dinggin ng Ama ating mga hinihingi. Pero may mga pagkakataon ng ating mga panalangin parang napupunta sa wala. Yung ating mga hinihingi hanggang ngayon hindi pa dumarating. Yung mga pinapanalangin natin baliktad ang mga dumarating. Kaya alam po ninyo, ang aral ng rabay ay may kinalaman po sa ating mga ginagawang panalangin sa araw-araw. Talasasin po natin dahil ang rabay po ay nagbigay ng aral para maunawaan po natin kung ang mga panalangin po natin ay dinidirig niya at nagaganap o ito po ay hindi po umaabot sa kalangitan dahil po sa mga pangyayari na tayo din na may gawa. Kaya kung handa na po kayo, ang pamagat po ng kwento ng ating aral ng rabay ay, when we pray, will He answer? Pag tayo daw po ay nanalangin, sasagutin ba tayo ng Ama? So talasasin natin ang kwento ng rabay. At I pray, na kayo po ay magbigay ng atensyon sa babanggitin ng rabay dahil baka ang dahilan kung bakit hindi pa dinirinig ang iyong mga panalangin, maaaring may kasama ito sa babanggitin ng rabay na dahilan kung bakit hanggang ngayon ang inyong mga hiningi ay hindi pa dumarating. Now, maalala nyo ang kwento nung si Haring Solomon. Now, ito ay nangyari sa Women's Ministry. Alam po ang mga Women's Ministry bihasa na sa Biblia. Natutuwa ako sa kanila. Now, sa aral ng Women's Ministry ay pinag-aralan nila ito. Ito yung panahon na si Haring Solomon ay nanalangin sa ating Ama. At ito ay mababasa natin sa unang hari, chapter 3, verse 5. Ganito po yung kwento. Nang si Solomon po ay humingi sa kanyang panalangin sa ating Amang Yahweh, sinagot po siya ng Ama. Alam po ninyo ang kasagutan niya dito sa verse 5. Tingnan po natin. At I pray na sana ganito lahat yung maging sagot ng Ama sa atin kapag tayo po'y nananalangin. Unang hari, chapter 3, verse 5. Ang maikling lapis, sabi nga, ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Unang hari, chapter 3, verse 5. Sa gabaon, ay nagpakita si Amang Yahweh kay Solomon sa panaginip sa gabi at sinabi ng Ama, anong sinabi ng Ama? Hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. Wow! Now, imagine ninyo na kung tayo po ay mananalangin at hindi pa natin alam yung ating sasalitain, mapapanaginipan natin na nakikipag-usap si Amang Yahweh sa atin. At sabihin niya sa ating panaginip, anak, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin at ibibigay ko sa iyo. Now, maalala po natin ang kwento na po si Amang Yahweh ay maawaing Ama at Elohim. Kaya hindi po imposible na ganito ang sabihin niya kay Solomon. Bakit? Dahil nung ipinanganak po si Solomon ay tinawag po siyang Jedediah. Hindi po Solomon ang talagang pangalan ni Solomon. Si Amang Yahweh po ang nagsabi ng pangalan ni Solomon, tinawag niyang Jedediah. Ang ibig sabihin ng Jedediah Yahweh's beloved. Mahal na mahal po niya si Solomon. Kaya ang sagot po ni Amang Yahweh sa kanya, hingin mo ang iyong gustong hingin at ibibigay ko sa iyo.
Ito po yung panalangin, ano po? Now we pray na sana pag tayo po'y mananalangin, ganito rin ang maging sagot nga mangyawi sa atin at hilingin natin ang mga gusto nating hingin. Pero alam natin ang kwento, ano po? Hindi hiningi ni Solomon yung mga gusto niyang hingin. Dahil hindi mga material na bagay ang mga hiningi ni Solomon. Ano po? Napaka-wise ng hiningi ni Solomon. At alam natin ang kwento. Ang hiningi ni Solomon ay pang-unawa at kaalaman para magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang isang tapat at tunay na lingkod ng Ama at bilang hari ng bayang Israel. Now, sa ating kayang mga panalangin, ano kayang mga klaseng panalangin ng ating mga hinihingi? Ano po? Tatalasasin natin yan maya-maya dahil baka ang mga hinihingi natin parang alanganin yung mga hinihingi natin. Tingnan natin kung alanganin ayon sa kwento ng Rabbi. Sabi niya dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 10, verse 17, Aklat ng Mga Awit, chapter 10, verse 17, tungkol sa paghingi natin ng ating mga kagustuhan sa ating Ama. Sabi niya sa Aklat ng Mga Awit, chapter 10, talastasin natin kung ganito yung characteristics ng ating mga panalangin. Chapter 10, verse 17, sabi niya, O Amang Yahweh, iyong narinig ang nasa ng mga maamo. Anong sabi niya? Naririnig mo, sabi ni Haring David, ang mga panalangin, sino? Ng mga maamo. Now, maalala niyong kwento doon sa Sermon sa Bundok, yung mga the blessed, yung mga mapapalad, sa chapter 5 ng Mateo. Anong sabi po niya? Ang mga maamo, ano po? Will inherit. Ano pong sabi niya? The earth. The meek will inherit the earth. Ang mga maamo ay magmamana ng lupa. Now, hindi po ang lupang itong sinasabi. Ano po? Kundi yung lupa na bababaan ng kaharian ng Ama balang araw after sa araw po ng paghuhukom. Bakit? Ibig sabihin, makakasama sila sa buhay na walang hanggan. So, sabi niya Mang Yahweh, dinidinig mo ang nasa, ang kahilingan, ang mga hinaing ng mga ng mga maaamo. Now, pag sinabi nating maaamo, ito yung mga maaamo sa pagsunod sa salita ng Ama. Sila yung mga walang reklamo. Sila yung mga gumagawa na wala kang maririnig na bulong-bulungan. Sila yung mga maaamo. Sila yung mga hindi nakikipag-away kani-kanino. Sila yung mga malalapitan mo na kahit nasa gitna ng mga alanganing mga oras at mga pagkakataon sa buhay, laging, payapa. Ayan. Sila yung mga maamo. Sabi niya, dinidinig mo ang mga nasa ng mga maamo. Iyong ihahanda ang kanilang puso at iyong pakikinggan ng iyong pakinig. Ayan. Isang characteristics kung gusto nating marinig ng Ama ang ating mga hinihingi, dapat daw po tayo ay maging maamo. Ayan. Ano po? Pag tayo po ay magiging maamo, sa pananalita na lang, qualified kaya tayo? Baga kamukat-mukat, nakataas ang boses natin. Kamukat-mukat, ano po? Nakanger-nger tayo sa mga anak natin, sa mga asawa natin. Ano po? Parang hirap kamtin yung pagiging maamo, ang nagagawa natin yung kabaliktaran ng maamo. Ano yung kabaliktaran ng maamo? Mabagsik. Ayan, matapang. Feisty, kumbaga sa English. Wag naman po sana na para tayong mga tigre at leon sa loob ng ating sambahayan. Abay, kung mga tigre at leon po tayo sa ating mga sambahayan, mga aso at pusa tayo sa loob ng ating mga tahanan, abay, paano po natin, maaasahan na maririnig ng Ama ng ating mga hinihingi? Tabi-tabi po, baka sakali sa sermon ng Rabbi, may magbago sa atin. Itaras ko ang kamay ko, gusto kong magbago na tanggalin ng Ama yung aking kakulangan ng pasensya paminsan-minsan, ibigay sa akin ay mahabang pasensya. Sunod,
Aklat ng mga Awit, chapter 50, verse 15. Ayan, kalasasin natin yung mga bagay na dapat nating maunawaan para madinig ng Ama ang ating mga hinihingi. Chapter 50, verse 15. At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. See, kapag tayo daw po ay maamo, pag tayo daw po ay gumaganap sa kalooban ng Ama, dahil naririnig natin ang kanyang salita, dahil tayo po ay maamo, tayo po ay sunod-sunuran. At kapag daw po'y ganun ang ginawa natin, sabi niya, tatawag ka sa akin, sabi ng Ama, sa kaarawan ng iyong kabagabagan, at ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako. Salmo chapter 50, verse 15. Napakapalad po ng mga maamo na sa oras ng kanilang mga kabagabagan, anumang oras po ng gabi, ang ating Amang Yahweh ay hindi po natutulog sa pagdinig po niya sa ating mga panalangin. Kapag tayo po ay nasa kabagabagan ng ating buhay, hindi po tayo mapagtutulog at umiiyak po tayo. Kapag naalala po ng Ama ang ating kaamuhan sa pagsunod sa kanyang salita, gigising po ang Ama para sa atin. At dirinig niya, at diringgin niya ang ating mga tinig. Bakit? Dahil siyang nagsabi, tatawag ka sa akin sa kaarawan ng iyong kahabagabagan, sabi niya, at ililigtas kita. And then, sabi ni Mang Yahweh, dahil alam ko, luluwalhatiin mo ang ating dakilang pangalan. Natutuwa ako sa ating mga kapatiran na sa kanilang mga natatanggap na pagpapala, pinapasalamatan nila at niluluwalhati si Amang Yahweh. Ganun po dapat ang gawin po natin. Na every time na may sumagot po sa ating panalangin, at nagpadala ang ating Ama ng kanyang tulong bilang sagot sa ating mga hinihingi, purihin po natin si Amang Yahweh. Luwalhatiin natin ang kanyang dakilang pangalan. Bakit? Dahil hindi po yung tao ang nagbigay ng tulong sa inyo. Hindi po yung kung sino man yung ipinadala, kundi si Amang Yahweh ang nakarinig ng inyong tinig. At inutusan lang po ni Amang Yahweh ang kanyang mga lingkod para gawin po ang hinihingi ninyong pangangailangan. Ganun po, gumaganap si Amang Yahweh. Ano po? Huwag niyong hintayin na bumagsak ang hinihingi niyo mula sa langit. Dahil baka pag bumagsak, katapusan na ng mundo. Ano po? Kaya huwag niyo pong hingin. Ang hingin po ninyo, magpadala ng tulong si Amang Yahweh. Ano po? Pero bakit hindi? Kung bumagsak, wala namang imposible sa Ama, di po ba? Kung bumagsak, bakit hindi? Pagpapala pa rin po yun. Ano po ang sinasabi ko, kapag tayo po ay naging maamo sa pagsunod sa kalooban ng Ama, si Amang Yahweh po nagsabi, tatawag ka sa oras ng iyong kabagabagan, sabi niya, at darating ako. Ano po? Sumunod na kwento, aklat ng mga awit ulit, chapter 45. 145 verse 18. Ito, talasasin natin yung mga dahilan para ang ating mga panalangin ay diringgin. Ano po? 145 verse 18. Si Amang Yahweh ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya. Now, ano sabi niya? Si Amang Yahweh ay malapit sa lahat sa mga nagsisitawag sa Kanya. Now, baka kung kayo po ay magbabasa ng Biblia, titigil nyo na doon. Ibig sabihin, lahat ng tumatawag ay diringgin niya. Abay, tingnan po natin kung tama nga yung pagkakabasa. Ano po? Basahin natin yung susunod. Sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Ibig sabihin, totoo ka ba sa sarili mo kapag ikaw ay tumatawag? Ano po? Pag sinabing totoo ka sa sarili mo, alam mo ba talaga yung iyong pangangailangan? Ano po? Dahil alam niyo po, karamihan sa lahat, hindi natin alam ang ating mga pangangailangan. Ano po? Now, meron na ba sa ating humingi ng pangunawa, first and foremost, para maunawaan natin ang kwento ng Ama? Pero, maniwala kayo, hindi, ano po? Hindi po pumapasok sa puso ng tao ang salitang pangunawa na maunawaan si Amang Yahweh, kundi kung ano-anong mga bagay ang ating mga hinihingi, na kung titingnan natin, mabababaw na mga bagay. Alam nyo, kung magagaya natin si Solomon sa kanyang paghingi, nung kapanahunan po niya na siya po ay hindi pa po ginagawaran para maging pinakamatalinong na buhay na nilalang sa balat ng lupa, malayo po yung ating mararating. Ano po?
Kasi yung mga hinihingi natin, one way or the other, mga kapatid ko, talasasin ninyo. Ha? Yung mga hinihingi natin, puro mga temporary. Puro mga bagay na pansamantala. Talasasin ninyo, yung mga hinihingi natin, puro mga pansamantala. At yung mga hinihingi po natin, alam niyo kung para saan lang? Dito lamang po sa lupa. Dito lamang po sa lupa na ito, ang ating mga hinihingi. Sana naman po, medyo laliman natin ng konting ating mga hinihingi na may kinalaman ito sa ating espiritu at yung ating buhay na walang hanggan balang araw. Ano po? Talasasin po natin ang kwento. Aanin po natin ang mahabang buhay kung malayo naman po tayo sa pagpapala ng Ama na kaligtasan. Aanin po natin ang malaking pera sa bangko kung ito naman yung magiging dahilan para makalimutan natin si Amang Yahweh. Humihingi tayo ng sasakyan, ng pambili ng kung ano-anong mga anik-anik sa buhay. Makapagpatayo tayo ng mansyon. Aanin natin ang mga ito kung hindi nakasulat ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Alam po ninyo, sana matuto po tayo ng konti. Ano po? No, hindi ko sinasabing matuto tayo ng higit-higit. Pakunti-kunti ay sapat na para maunawaan natin ang kwento ng Ama. Ano po? Dahil marami na po sa atin na matagal sa pananampalataya, pero yung mga hinihingi natin parang sa ating mga panlabas lamang na pangangailangan. Nakakalimutan natin yung pang-spiritual na mas mahalaga sa lahat. Ano po? Verse 19. Kanyang tutuparin ang nasa nila na sino? Na nangatatakot sa Kanya. Now, tutuparin daw niya ang nasa, meaning tutuparin daw niya ang mga hinaing na mga tumatawag sa Kanya. Ano po? At sino yung Kanyang bibigyan ng katuparan sa Kanyang mga hinihingi? Yung mga natatakot sa Kanya. Now, pag sa inabing natatakot, hindi yung fear, natakot ka. No, ang fear meaning dito dahil ginaganap mo ang Kanyang salita. Natatakot ka na hindi mo maganap ang kautusan. Natatakot ka na ikaw ay makasalangsang. Natatakot ka na ibilang ka ng makasalanan. Yun ang kinakatakutan mo. Ano po? Pero baka mayroon sa atin yung walang takot na na makasalangsang at sasabihin niya sa kanyang sarili, di bali meron namang pagpapatawad. Abay kapatid ko, wag naman sana. Dahil what if hindi ka nabigyan ng pagkakataon sa paghingi mo ng kapatawaran, sa patuloy mong paggawa ng pagsalangsang? Wag naman po sana. Ano po? Tama po kayo, may pagpapatawad. Pero ang tanong, mabanggit mo kaya ang salitang pagpapatawad sa huling bahagi ng buhay mo kung ito'y hindi ipahihintulot ng Ama? Ano po? Alam po nyo, nasusulat, ano po? Nang nagtanong, si Saulo. Si Saulo bang nagtanong? Si Saulo ang nagtanong. Kilala ba ninyo si Amang Yahweh Elohim? Mabuti. Si Saulo ba o si Santiago? Santiago ang may sulat nito. Mabuti, sabi ni Santiago. Pero alam nyo ba na kilala din ng mga demonyo si Amang Yahweh? Kilala din ng mga demonyo ang ating Rabbi Yeshua? Pero ang pagkakaiba po natin sa demonyo na yun nanginginig siya sa takot. Mabanggit lamang ang pangalan ng ating Rabbi. Mabanggit lamang ang pangalan ng ating Amang Yahweh. Bakit? Dahil kilala nila kung ano ang magagawang kapangyarihan ng ating Ama at ng ating Rabbi Yeshua. Pero tayong tao, wala tayong takot. Ano po? Bakit? Dahil patuloy pa rin tayo sa pagsalangsang. Parang hindi natin alam ang kapangyarihan ng Ama kung ito'y gagawin niya sa atin. Parang hindi natin alam ang kwento na si Amang Yahweh lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Wala na pong iba. Ano po? Sana naman matuto tayo kahit papaano. Kaya sabi niya, lahat na nagsisiibig, Kanyang tutuparin ang nasa nila na nangatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang daing at ililigtas sila. Ayan. For sure po, na kung ang sino man sa atin ay takot kay Amang Yahweh, na pag sinabi kong takot, yung sinasabi ko, takot gumawa ng kasalanan.
takot na magtampo si Amang Yahweh sa kanya. Takot siya dahil baka tanggalin ni Amang Yahweh ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Kaya patuloy siya sa paggawa. Natatakot siya na sa isang araw, makalimutan niya si Amang Yahweh niyang Elohim at magagawa siya ng kasalanan. Yun ang katakutan niya. At kapag daw tayo po yaon, yung takot kay Amang Yahweh, dahil ayaw nating magtampo si Amang Yahweh sa atin, ayaw nating mawala o iwala ni Amang Yahweh ang pangalan natin sa aklat ng buhay, ayaw nating kunin ni Amang Yahweh ang lahat ng ating pagpapala, ayaw nating dalahan tayo ni Amang Yahweh na mga kasapunaan instead na pagpapala at gabay. Anong sabi niya? Kapag kayo ay tumawag, sabi niya, ako ay didinig sa inyo. Impromptu. So makikita po natin kung ano pong klaseng pamumuhay tayo at ating masasabi sa ating sarili kung ang ating mga panalangin, when we pray, will He answer? Tayo po makakasagot. Dahil ibinigay ng Amang Yahweh sa atin na didinggin niya ang ating mga panalangin. If, yung salitang if, kung tayo yung binabanggit. Ano po? Kung tayo yung binabanggit. Isaiah 55, verse 6. Ito pong dagdag. Isaiah 55, verse 6. Isaiah 55, verse 6. Inyong hanapin si Amang Yahweh, samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanya, samantalang siya'y malapit. Now, kung sa piling natin, parang napakalayo ni Amang Yahweh sa atin. Abay, mga kapatid ko, maalala nyo sanang makinig sa araw ng Sabat na makinig ng kanyang sermon. At kung may panahon kayo at malapit kayo sa mga kapilya, pumunta kayo sa kapilya. Ilagay nyo sa inyong mga schedules na kayo ay matuto sa aral, makinig sa aral ng rabay, at kung may pagkakataon kayo, pumunta kayo sa kanya mga kapilya. Dumalo kayo sa kanya mga pista. Para maramdaman ninyo na malapit si Amang Yahweh. Alam niyo, mararamdaman ninyong malayo si Amang Yahweh kung kayo ay di nakakapagsamba, hindi kayo nakakarinig ng kanyang salita, ano po? At halos, hindi nyo maalala kung kailan kayo huling nakarinig ng kanyang salita o nakabasa ng kanyang salita. Abay, malayo nga kayo kay Amang Yahweh. Alam ko ninyo, malayo nga kayo kay Amang Yahweh. Ano po? Hanapin ninyo, sabi niya, habang si Amang Yahweh ay malapit. Verse 7. Verse 7 ba? Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. Manumbalik siya kay Amang Yahweh, kaaawaan siya. At sa aming Elohim, sapagkat siya mapagpatawad ng sagana. Anong sabi niya? Manumbalik. Ibalik niyo yung dating init ng inyong pananampalataya. Remember your first love. Maalala niyo ang aral ng ating rabay tungkol sa remember your first love? Alam niyo sa paglikwad ng panahon, parang hindi na kasing init ang ating pananampalataya. Kung kailan tayo tumanda, kung kailan tayo nagkaanak, kung kailan tayo nagkaapo, doon naman tayo ng lamig sa pananampalataya. Huwag naman po sana, dapat sana lalong makita ng ating mga mahal sa buhay na mas mainit tayo noon kaysa ngayon. Na mas mainit tayo ngayon kaysa noon. Dahil ano ang mamanahin ng ating mga anak, ng ating mga apo? Yung kalamigan ng ating pananampalataya. Pag hindi makita man lang ng iyong apo na ikaw ay nakikinig sa salita ng ating rabay, hindi man makita ng iyong apo na ikaw man ay nagpumilit na makarating sa kanyang kapilya, hindi makita ng iyong apo na ikaw ay pumunta sa kanyang pista, paano mo sasabihin sa anak mo, sa apo mo, na ganito ang pagsamba kay Amang Yahweh? Paano? Wala kayong may bibigay na halimbawa. Wala kayong may bibigay na halimbawa. Ito ba ang ipapamana natin sa ating mga apo at sa ating, yung panalangin natin, Amang Yahweh, sabi natin, alalahanin mo ang aming mga apo. Alalahanin mo ang aming mga anak na may magmana sana sa aming pananampalataya. Anong ipapamana natin? Kung kasing lamig ng yelo ang ating pananampalataya.
Abay, sayang na pagpapamana, ano po? Ganun ba yung ipagpapatuloy ng ating mga anak at mga apo balang araw? Father, ya forbid. Ano po? Huwag naman po sana. Now, sa tingin ninyo, diringgit ng Ama ang ating mga panalangin na aalagaan niya ang ating mga anak para sa ating pananampalataya? Abay, kung ganito kalamig, ang ipapakita nating pagpapalang pananampalataya, abay, sa tingin po ninyo, didinggit ng Ama at gugustuhin ng Ama na ganito kalamig ang mga magpapatuloy na mananampalataya sa Kanya? Huwag naman po sana. Ano po? Huwag naman po sana, Father, ya forbid. Huwag sanang ganito kalamig ang mga susunod na mananampalataya sa atin. Sana mas mainit pa kaysa sa atin. Ano po? Alam po ninyo, kahit papaano makikita natin na may kumbaga nalalagpasan natin ng kahit kaunti yung mga nauna sa ating pananampalataya. Dahil nung sila ng mga panahon nila, saka lang sila magkita-kita kapag araw ng Sabado. Saka lang sila makakarinig ng aral kapag araw ng Sabado. Pero kayo, wala kayong excuse. Gaano man kayo kabisi, wala kayong excuse dahil may panahon na ibinibigay ng rabbi sa inyo. Anytime, pwede kayong makinig ng aral dahil nakarecord lahat ang aral natin. Ano po? Puntahan nyo sa YouTube, itat ninyo ang pangalan ng ating assembly at lalabas ang ating mga sermon. Ano po? Araw ng Lunes, Martes, Miyerkules, araw-araw may Bible study. Wala kayong excuse. Ano po? Psalm 51 verse 17. I pray na may matutunan po tayo, ano po? Dahil sayang ang aral na binibigyan ng rabbi kung wala tayong natututunan. Dasal tayo ng dasal pero walang nangyayari. Ano po? Huwag naman sana. Ha? Sinabi ng rabbi na tayo ay magdasal. Totoo po yun. Sabi nga niya, pray without ceasing. Siya pong nagsabi sa kanyang mga apostol. Pero kung ganito po yung panalangin po natin, at hindi po natin inaayos ang ating mga sarili, may mga kapatid ko, sayang yung panahon na inilalagi natin sa pananalangin dahil walang napupuntahan. Psalm 51 verse 17. Ang mga hain sa Ama ay bagbag na loob. Anong sabi ng ating awit? Ang hain sa Ama ay bagbag na loob. Hindi po tayo dapat tumawag sa Ama ng may mapagmataas na puso, na may palalong pag-iisip. Huwag po. Dahil hindi po didinggin ng Ama ang ating mga panalangin. Dahil ayaw ng Ama na ikaw ay nagmamataas. Bakit? Alam natin na walang mas mataas kay Amang Yahweh. Kaya ang sabi niya dito, ang hain sa Ama ay bagbag na loob, isang bagbag at may pagsisising puso, o Amang Yahweh ay hindi mo wawaling kabuluhan. Hindi daw tatanggihan ni Amang Yahweh. Hindi daw niya kaliligtaan ang isang tao na lumalapit na may bagbag na puso at pagsisising loob. Now, tanong po natin ang ating sarili. Kailan tayo huling nakipag-usap sa ating Ama? Nakipag-usap ba tayo na may pagmamalaki sa ating puso? Maalala niyo ang kwento ng Pariseyo at nung nananalangin na isang maniningil ng buwis? Na sinasabi ng Pariseyo na, salamat Amang Yahweh, sabi niya, at hindi ako katulad ng aking katabi na maniningil ng buwis. Nag-aayuno ako 3 beses, sabi niya sa 1 linggo, sabi niya, nagbibigay ako ng aking ikapo, sabi niya, hindi ako katulad ng maniningil ng buwis. Abay, kapatid ko, nung sabi ng rabbi, nung makita niya ganong halimbawa, umuwi yung makasalanan dahil yung makasalanan niya hindi man lang makatingin sa langit at dinadabukan ang kanyang dibdib. At sinasabing, patawarin mo ko Amang Yahweh na ako'y isang makasalanan. Sabi ng ating rabbi, umuwi yung taong yaon na nagsisisi, na may kapayapaan kaysa yung isang taong nagmamalaki. Ano po? Huwag naman po sana. Hindi didinggin ng Ama ang ating mga panalangin. Ano po? Jeremiah chapter 29 verse 12. Kapag tayo po ay may bagbag na puso, ito ang sabi ni Jeremiah sa isang lingkod na humihingi at nagpapakumbaba at may bagbag na puso, ito ang sabi ni Jeremiah. Jeremiah 29:12. At kayo'y magsisitawag sa akin, sabi niya, at kayo'y magsisiyaon at magsisidalangin sa akin, at
aking didinggin kayo. Sabi niya sa awit kanina, hindi ko pakawawalang kabuluhan ang bagbag na puso na lumalapit na lingkod. At kapag ganun yung ating pagpapakumbaba at pagsisising ganap, anong sabi ni Mang Yahweh? Magsisitawag kayo sa akin, sabi niya. Magsisipanalangin kayo sa akin, sabi niya. Didinggin ko kayo. Didinggin ko kayo. Kaya mga kapatid ko, kung gusto nyong masigurado, na didinggin ni Amang Yahweh yung mga hinihingi, abay, gawin natin yung ginagawa sa atin. Lalo na po kung tayo po'y nasa kabagabagan ng ating buhay, nung sabi niya kanina, tumawag ka sa kaarawan ng iyong kabagabagan at ako'y sasagot sa iyo. Yan po ang sinabi sa atin. Matuto po tayo kung gusto po nating dinggin ni Amang Yahweh ating mga hinihingi. Yung ating mga panalangin, kaya ang katanungan, when we pray, will He answer? Yes. If. Meron pong if yun. Kung nasa atin yung characteristics ng ating mga binasa. Kung tayo ay maamo, na gumaganap sa kalooban ng Ama, hindi tayo nagrereklamo, hindi natin ito ginagawa na pakitang tao, ito ginagawa natin ng may kababaang loob. Kung tayo po, ayong sabi niya, takot. Kaya Amang Yahweh, meaning, ginagawa natin ang kanyang kalooban, kaya tayo natatakot sa kanya. Alam natin ang kanyang magagawang kapangyarihan, kaya tayo, with fear and trembling, sabi pa nga niya, sulat niya sa Colosas, na iligtas natin ang ating sarili ng may takot at panginginig. Yung takot natin dahil alam natin na anumang oras ay pwedeng kunin ni Amang Yahweh ang ating buhay. Yun ang takot natin. Hindi natin pwedeng sabihin na malakas tayo at tayo nasa loob ng ating comfort of our home, sa loob ng ating tahanan. At walang pwedeng gumalaw sa atin. Alam po ninyo, walang makapagtatago kaya Amang Yahweh. Kapag sinabi niyang, oras mo na. Opo. Tayo ay may bagbag na puso. At kapakambabang loob. Hindi po yun, ipagwawalang bahala ni Amang Yahweh. Kaya sabi niya, tatawag ka sa akin, sabi niya, at sasagot ako. Halasahin po natin ang ating mga ginagawa, mga kapatid ko, bago po tayo humingi ng ating mga panalangin. Talasasin natin ang ating mga sarili. Ikumpara natin ang ating sarili dito sa sinasabi ng Rabay. Nagdidinggin niya. At ibibigay niya ang kanyang mga hinihingi. Puntahan natin dito sa aklat ng Salmo. Ito sabi niya. Salmo chapter 34 verse 18. Salmo 34:18. Salmo 34:18. Ito pa. Salmo 34:18 sabi niya, si Amang Yahweh ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang may pagsisising puso. Inulit niya ulit. Si Amang Yahweh, sabi niya, ay malapit sa may bagbag na puso. Again, a contrite spirit. And a broken heart. Yun ang malapit kay Amang Yahweh. Dahil alam nila na walang pwedeng tumulong sa kanila maliban ang ating Elohim. Pag dumating na po tayo sa puntong ganun, mga kapatid ko, sigurado, nakikinig si Amang Yahweh sa atin. Tanong niyo ang sarili niyo, kailan tayo lumapit kay Amang Yahweh ng may panginginig, may kababaang loob, at may pagsisising puso? Kailan? Nakahalos umiiyak pa tayo. Bakit? Sa dami ng ating mga nararanasang mga pagsubok sa buhay. Sa dami ng ating mga nagawang kasalanan. First and foremost, aminin natin yung mga nagawa nating kasalanan. Gayahin natin yung maniningil ng buwis na sinasabi natin kanina, na binabagbag ang kanyang puso. Dinadagugan ang kanyang dibdib, should I say, na sinasabing, patawarin mo ako, Amang Yahweh, dahil ako isang taong makasalanan. Aminin natin. Whether we like it or not, tayo po'y makasalanan. Ano po? Kaya sabi niya dito sa Marcos chapter 11. Ito naman ang sabi ng ating Rabbi. Dumapo naman tayo sa Bagong Tipan.
Marcos chapter 11 verse 22. Marcos 11:22. Ito naman ang sabi ng rabbi. At sumagot ang ating Rabbi Yeshua at sinabi sa kanila, magkaroon kayo ng pananampalataya sa Ama. Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Ama. Now, alam ba natin kung paano ang manampalataya? Yung manampalataya ba tayo na Father Yahweh exists? Yung manampalataya ba tayo na si Amang Yahweh ang tangi at nag-iisang Elohim na gumawa ng langit at lupa? Aba, yung mga makasalanan, alam din nila po yun, na si Amang Yahweh ang nag-iisang Elohim at gumawa ng langit at lupa. Anong pagkakaiba natin sa kanila? Wala. Yun ba yung pananampalataya na sinasabi dito ng ating rabbi? Hindi po. Ang pananampalataya sinasabi dito ng rabbi yung pagganap natin sa kanyang kautusan at kalooban. At yung pagkatakot natin na makagawa ng pagkasalangsang. Yung makilala natin na tangi si Amang Yahweh lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay na walang hangad lahat ng ating mga pagpapala. Then, masasabi natin na tayo ay may pananampalataya. Ano po? At kung gusto nating maunawa ng salitang pananampalataya, basahin niyo uli ang aklat ng Hebrew chapter 11. Manampalataya kayo sa Ama. Pag sa gitna po ng kabagabagan, aasa tayo na kung maaawa ang Ama, may magliligtas sa atin. Yun ang pananampalataya. Ano po? Sa buhay natin dito sa lupa, na kapag ginaganap natin ang kanyang kalooban, ang ating pananampalataya na sana balang araw ay makasama tayo sa kanyang bibigyan ng buhay na walang hanggan. Yun ang pananampalataya. Kung tayo man ay makasalangsang at magkasala sa buhay na ito, ang ating pag-asa at ating pananampalataya, patawarin tayo ng Ama upang tayo ay makarating sa kanyang kaharian balang araw. Yun ang pananampalataya. Kaya sabi ng ating rabbi, manampalataya kayo sa Ama. Verse 23, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi mananampalataya na mangyayaring sinabi niya, ay kakamti niya yaon. Ganon ang kapangyarihan ng pananampalataya. There is no such thing as impossible sa isang nananampalataya. Yung mga pangyayari sa buhay na parang imposible, hindi po magiging imposible kapag tayo po may pananampalataya. Itataas ko ang aking kamay. Parang napaka-imposible na mag-aaral ang aming mga 3 anak na libre dito sa Amerika. Pero nangyari po. Ano po? Mula sa pinakamahirap na aming buhay sa Pilipinas, kilala niyo ako na wala akong inilihim sa inyo. Kahit pa paano. Ano po? Ayan ang aking inang na magpapatunay. Nabuhay po kami kahit pa paano. At ipinagmamalaki po namin ang pagpapalang ginawa ng Ama sa amin. Ano po? Nung mga panahon na nangangailangan kami, wala kaming takbuhan. Maliban ng Ama. Opo, ganun po tayo. Yun ang pag-aasa natin na pananampalataya. Kaya sabi niya dito sa Hebrew chapter 11 verse 6, ito ang kaibuturan ng pananampalataya na kukunin ko sa Hebrew chapter 11 verse 6. Dahil anuman po yung ating mga panalangin, kung tayo po ay walang pananampalataya, may mga kapatid ko, nungka nadinggin ng Amang ating mga hinihingi. Bakit? Anong sabi dito? Sa Hebrew 11 verse 6, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Never na matutuwang Ama sa atin. Bakit? Paano siya malulugod sa atin samantalang hindi natin siya kinikilala na ating Ama at Elohim? Paano malulugod siya sa atin at bibigyan natin mga hinihingi kung hindi tayo takot sa Kanya na siya lamang pwede magbigay ng ating buhay na walang hanggan at hawak niya sa Kanyang kamay ang ating buhay? Paano malulugod ang Ama sa atin kung tayo ay hindi nananampalataya na pwede niyang gawin ang mga imposibleng gawin at pinadala niya ang Kanyang bugtong na anak para sa atin? Kaya sabi niya, kung walang pananampalataya ay hindi pwedeng maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat sa ating pananampalataya, sabi niya, ang lumalapit sa Ama ay dapat sumampalatayang may Elohim.
Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya nagsisihanap. Ulitin ko, ang mga demonyo ay nananampalataya din na may Elohim. Nananampalataya din tayo. Yes, ang pagkakaiba natin sa pagkaunawa natin sa ating Ama, sa ating pananampalataya ay alam natin na siya ang magbibigay sa atin ng ating mga kanting pagpapala. Yun ang pagkakaiba natin sa mga masama. Mayroon tayong hope at pag-asa sa ating Ama at Elohim. Yun ang pagkakaiba natin sa kanila. At ito mga kapatid ang dahilan kung bakit tayo nananalangin. Ang pag-asa natin at pangunawa natin at pananampalataya natin ay dinggin sana ng Ama ang ating mga hinihingi. Ano po? At narinig natin kanina yung mga characteristics ng mga tao na ang mga panalangin ay dinidinig ng Ama. Paano naman yung mga panalangin? Bakit hindi natin naririnig at yung mga iba nating panalangin hindi nangyayari? Ito, dingin natin, baka kasama dito yung mga panalangin natin, kasama tayo dito sa kwento na susunod ng Rabay. Sabi niya dito sa Proverbio, ito, Proverbio 28. Dinggin natin. Baka kasama tayo rito, wag naman sana Baka nagtatanong kayo sa inyong sarili, bakit hanggang ngayon yung mga panalangin ko hindi dinirinig? Bakit walang nangyayari sa buhay ko? Ang dami kong mga hinihingi kaya mangyayari, pero parang walang nangyayari. Nagtanong na ba kayo minsan? O palagi kayo nagtatanong? Hindi lang minsan. Proverbio 28 verse 9. Eto, dinggin natin. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Ouch. Kung kayo daw ay inilalayo ninyo ang inyong sarili na makinig sa kautusan, pag sinabing makinig sa kautusan, gawin ng kautusan. Gawin ang salita ng Ama. Kapag inilalayo nyo daw ang inyong sarili, meaning hindi kayo gumagana, hindi wala nga kayong panahon para makinig. Paano kayo matututo sa salita ng Ama? At assuming kayo ay nakinig at narinig ninyo ang kalooban ng Ama, narinig ninyo ang kanyang mga salita, narinig ninyo ang kanyang kautusan, palaging binabasa ni kapatid na Alex. Pero kapag inilayo natin ang ating mga pakinig, hindi ka na makikinig, kundi yung ikaw ay walang willingness, walang ano ba yung willingness sa Tagalog? Walang kusang loob. Ayan. Na sumunod kay Amang Yahweh. Ano po sabi niya? Ito'y nakakatakot. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig sa kautusan. Ito ang pangyayari. Maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Ouch. Now, no wonder hindi umaabot sa pandinig ng Ama ang ating mga hinihingi. Bakit? Dahil mismo yung ating mga dalangin ay karumal-dumal. Kumbaga sa pang-amoy nakakasulasok yung amoy. At hindi man lang pwedeng umabot doon sa pintuan ng ating paghihinga. Ni ayaw dinggin ng Ama ang panalangin sa isang taong ayaw gumanap sa kanyang kautusan. Now, paano nga naman didinggin ng Ama ang ating kumpara natin sa ating mga anak dito sa lupa. Ano po? Tayo kanilang mga magulang at may mga anak tayo. Kapag yung anak natin na lahat ng ating mga sinasalita ay walang panahong dinggin at walang panahon para gawin, walang kusang loob na gawin ang ating mga sinasalita. Now, kapag humihingi ba siya sa atin, didinggin natin at ibibigay natin ang kanyang mga hinihingi? Hindi po, di ba? Bakit? Tayo ay nanggaling sa ating Ama. Kung ano yung pangunawa ng Ama na binigay niya sa atin, yun din ang magiging kapusuan natin. Hindi tayo magbibigay sa ating anak. Bakit? Alam natin ang ating anak ay isang suwail na anak. Matigas ang puso. Ano po? Walang pagpipitagan.
walang galang. Ano po? Walang turing. Kaya sabi niya rito, maging ang kanyang dalangin ay hindi aabot sa kalangitan, magiging karumal-dumal ito sa Ama. Parang amoy na nakakasulasulaso. Now, no wonder, mga kapatid ko, ano po, ganito ang nangyayari sa mga panalangin natin. Tanong natin ang ating sarili, saan tayo nagkulang? Abay, turo mo sarili mo. Baka ikaw ang nagkulang, kapatid. At nakalimutan mo yung kwento na hindi pala diringgin ng Ama pag ganito yung ating magiging gawin. Huwag naman sana, ano po? Huwag naman sana. Ano po? Sunod. 15, verse 8. Proverbio pa rin. Proverbio 15, verse 8. Now, kanina nadinig natin na ang hain ng isang matuwid ay bagbag na puso. Tama? At ito'y didinggin ng Ama. Ito naman ang hain dito sa kabila. 15, verse 8. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam kay Amang Yahweh. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluhuran. Kapag tayo po ay naghahain ng ating mga haing panalangin at kulang tayo sa pananampalataya, meaning kulang tayo sa gawa. Marunong lang tayo sa salita, pero hindi sa gawa. Ano po? Nung sabi niya, kasuklam-suklam kay Amang Yahweh. Alam niyo, marinig lang niya yung boses natin na tayo na yung mananalangin, kumbaga isasarado na niya yung kanyang pintuan. Ano po? Parang ikaw yung pupunta ka sa boss. Ha? Pupunta ka sa boss. Alam mong nakabukas yung pintuan, pupunta ka sa boss. Pero, nakita ng boss na malayo ka pa lang. At pupunta ka sa kanyang pintuan, alam po ninyo, isasarado ng boss yung pintuan, ayaw niyang marinig ang mga sasabihin mo. Ganon yung pangyayari probably na kahalintulad nito. Ni ayaw marinig ng boss ang sasabihin mo. Bakit? Alam niya na hindi ka karapat-dapat sa hinihingi mo. Now, no wonder hindi umaabot sa langit ang mga kahilingan mo, kapatid. No wonder hindi nangyayari. Ano po? Ang hinihingi mo. Ano po? Ito po kahalintulad ng ating sinasalita dito. Aklat ng Lucas chapter 13. Ito ang kahalintulad natin sa ating mga panalangin kung tayo po ay hindi gumaganap sa kanyang kalooban. Lucas chapter 13. Lucas 13. Ito ang kahalintulad natin. Padre, forbid, wag naman sana. Lucas 13 verse 25 to 27. Ito ang sabi. Kung makatindig na ang puno ng sangbahayan at mailapat ng pinto, at magpasimula kayong magsitayo sa labas, at mangagsisutuktok sa pintuan at magsasabi, Rabay, buksan mo kami. At siya'y sasabihin, hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Kung magkagay pasisimulan ninyong sasabihin, nagsikain kami at nagsiinom sa harap mo, at nagturo ka sa aming mga lansangan. At sasabihin niya, sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayo nakikilala kung kayo'y taga saan. Magsilayo kayo sa akin, kayong lahat na manggagawa ng kalikuan. Now, tayo daw yung magsasabi balang araw na, Rabay, nakinig kami sa aral. Pero ginawa mo ba yung narinig mong aral? Tanong, ginawa mo ba yung narinig mong aral? Nakinig ka nga ng aral, pero ginawa mo ba yung nakinig mong aral? Rabay, nagpasalamat ako sa ibinigay mong pagpapala. Tama. Pero ibinigay mo ba yung ikapu mo pag-araw ng iyong pangangailangan na talagang magbibigay ka? Sa pagtulong sa mga nangangailangan na may nangangailangan. Rabay, kilala ko yung mga humingi ng tulong. Nakapagbigay ka ba? Naalala mo ba yung mga salitang iyong narinig at nabasa? Madali pong sabihin na tayo po'y may pananampalataya. Kung tayo po'y may pananampalataya, sabi ni Apostol Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ano po ang pagkakaiba?
ng mga taong hindi nakakilala kay Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Sayang po yung pagkakataon po na nakilala natin ang ating Ama at ang ating Rabbi. Pag dumarating ang bagyo ng buhay, tatawag tayo sa Ama. Makikinig kaya siya? Ito po yung dagdag. Santiago chapter 4 verse 3. Ito pa yung dagdag kung bakit hindi dinirinig ng Ama ang ating mga hinihingi. Ito pa dagdag. Santiago chapter 4 verse 3. Santiago chapter 4 verse 3. Ito. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap. Ouch. Kayo'y humihingi, sabi ng ating apostol sa Santiago, pero hindi nyo tinatanggap. Bakit? Bakit ang mga hinihingi ninyo ay hindi nyo nakakamit? Bakit ang inyong mga dalangin ay hindi dinirinig? Eto. Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama. Ang hinihingi nyo daw ay masama. Anong ibig sabihin ng hinihingi natin? Ang hinihingi daw natin ay para sa sarili lang natin sa mundong ito. At walang kinalaman sa kagustuhan ng Ama. Walang kinalaman sa kanyang salita. Walang kinalaman sa mga naririnig mong aral. Humihingi ka ng iyong maayos na hanap buhay, pero hindi mo man lang maalala na magbigay kung may nangangailangan. Ibibigay ba niya? Hindi. Humihingi ka ng pambili mo ng sakyan, pambili mo ng kung ano ang anik-anik mo sa buhay. Hindi niya ibibigay. Bakit? Dahil ito'y masama. Para lang sa iyong sarili ang iyong hinihingi. Para lang sa mundong ito ang iyong hinihingi. Hindi mo maalala na tumulong sa gawain ng kanyang asimblya. Abay, kapatid ko, hindi mo nga matatanggap yung hinihingi mo. Dahil ang hinihingi mo ay masama. No, pag sinabi natin masama, hindi ibig sabihin ito ay gumagawa. No, ang sinasabing masama dito ay hindi ayon sa salitang iyong narinig na kagustuhan ng Ama. Yun ang sinasabing masama dito. Yun ang sinasabing kasamaan. Meaning, ang hinihingi mo ay para lang sa iyong sariling kalayawan. There you go. Para lang sa personal mong pangangailangan. Hindi nga kasama si Amang Yahweh sa hinihingi mo. No wonder. Yung hiningi mo, kung sakali man dumating, hindi ito galing kay Amang Yahweh. Bakit? Dahil agad-agad nawawala. Tandaan po ninyo. Maaaring may hiningi ka dumating pero hindi galing kay Amang Yahweh. Bakit? Hindi magtatagal. Mawawala din. Bakit? Hindi ayon sa kanyang kalooban ng hiningi mo. Instead na mapanuto ka, hindi. Mapapariwara ka. Dahil ikaw lang yung may gusto sa hinihingi mo. Walang parte si Amang Yahweh doon. Walang parte si Amang Yahweh. Kaya dahil hindi dumarating sa iyo, ikaw ang gumagawa ng dahilan para mangyari ang hinihingi mo. Kaya at the end of the day, lalo kang nababaon sa kinasasadakan mong buhay. Bakit? Walang bahagi si Amang Yahweh sa mga hinihingi mo, kapatid. Huwag naman sana. Sapagkat nagsisihingi kayo ng masama. Bakit? Upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Sabi ko na nga ba, for your personal reason only. Parang sa iyong pansariling pangangailangan ang hinihingi mo. Abay, kapatid ko, hindi nga mangyayari sa iyo ang hinihingi mo. At kapag ganito ang ginawa mo, anong sabi niya dito? Na hindi mo dininig ang kanyang mga tinig nung siya nakikipag-usap sa iyo. Ito ang sabi dito sa mga awit chapter 18 verse 41. Balikan natin ang awit uli. I pray na magkaroon tayo ng takot sa ating sarili. Na maalala natin ang mga aral na ito at baguhin natin ang ating buhay. Baguhin natin ang ating kaisipan. Dahil panahon na, mga kapatid ko, matagal na tayo nakikinig sa aral pero walang nababago sa buhay natin. Abay, sayang. Hindi tayo umaasenso sa pananampalataya. Instead na tayo po'y
nagmamature, lalo yata tayong mga bata. Meaning, nagiging mas bata pa yata sa pangunawa dahil hindi natin nauunawaan. Sabi dito sa Awit chapter 18 verse 1841. Sila'y nagsisihiyaw, ngunit walang magligtas. Pati kay Amang Yahweh, ngunit hindi siya sumagot. Darating na araw na hihiyaw ka sa pangangailangan mo. Yung sinabi kanina sa awit, na pag dumating ang kaarawan ng iyong kabagabagan, sabi niya, tumawag ka. Sabi niya, ako'y sasagot sa iyo. Napabaliktaran. Sumigaw ka man, sabi niya. Banggitin mo man ang pangalan ni Amang Yahweh, sabi niya. Hindi siya darating sa iyo. Hindi siya darating sa iyo. Maalala yung sinabi doon sa aklat ng Isaias, chapter 1. Puntahan natin yung chapter 1 ng Isaias. Na sinasabi sa Isaias, no, pag dumating ang iyong kasakuna na parang bagyo. Maalala niyo yung sinabi niya doon? Ito, puntahan natin. Isaias chapter. Isaias chapter 1 ba yun? O Kawikaan? Kawikaan yata. Kawikaan. Puntahan natin sa Kawikaan, Proverbio chapter 1. Yeah, Proverbio, hindi siya Isaias. Proverbio chapter 1. Eto. Proverbio chapter 1, verse 27. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo, kung magkagay tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Now, imagine ninyo na dumating yung kasakunaan ng ating buhay. Bagabag after bagabag. Problema sa asawa, problema sa magulang, problema sa anak, problema sa pananalapi, problema sa trabaho, abay lahat na lang problema left and right. At maaalala mong tumawag kay Amang Yahweh. Pero sabi ni Amang Yahweh, tatawag ka sa akin pero hindi ako sasagot. Bakit? Dahil hindi mo ikiniling ang iyong pakinig nung nagsasalita si Amang Yahweh. Pag sinabing ikiniling, hindi mo ginawa ang mga narinig mong kwento. Pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan. Yun ang nangyari, kapatid. Kaya sabi dito sa Jeremiah chapter 11 verse 11. Jeremiah 11:11. Ito ang sabi. Jeremiah 11:11. Kaya't ganito ang sabi ni Amang Yahweh, ako'y magdadala ng kasamaan sa kanila. Ako, sabi ni Amang Yahweh, magdadala ng kasamaan. Ako, sabi ni Amang Yahweh, ang magdadala ng kasamaan. Hindi ako. Si Amang Yahweh ang magdadala ng kasamaan. Kaya yung mga dumarating sa atin na mga kabagabagan sa buhay, na mga pagsubok, dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Dahil sa katigasan ng ating mga ulo. Na hindi nila matatakasan at sila magsisidaing sa akin, ngunit hindi ko sila didinggin. Ouch! Now, imagine ninyo. Nasa oras ng inyong mga kabagabagan. At tumawag kayo. Kaya tumawag tayo kay Amang Yahweh. Umiyak na tayo pero hindi siya didinig sa atin. Bakit? Dahil nakalimutan natin ang prerequisite ng mga bagay upang dinggin ang ating mga patay. Nakalimutan. Gusto lang nating marinig yung mga gusto nating marinig, pero kapag ito'y patungkol na sa atin para baguhin ang ating pamumuhay, baguhin ang ating pananalita, baguhin ang ating kaisipan, ayaw nating dinggin. Mas matigas pa sa bato ang puso natin. Naku. Bay mga kapatid ko, sayang ang aral na ibinibigay sa atin ng ating rabay. Sayang ang mga aral na ibinigay sa atin ng rabay. Sabi dito sa John
Now, ang rabbi ang nagsabi nito sa atin. John chapter 15. John chapter 15 verse 7. Ito ang sabi ng rabbi. Kung gusto nating mapanitili ang relasyon natin sa ating Ama, na kapag tayo po ay humihingi ng ating mga hinaing, ipapaabot po ng rabay ang ating mga hinaing at diringgin ng Ama ang ating mga panalangin. Kaya sabi ng rabay dito sa John chapter 15 verse 7, kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo, kung kayo ay mananatili sa akin, sabi ng rabay, at ang mga salitang naririnig ninyo. Now, lagi nating sinasabi, hindi ako nagkulang. Every Sabbath, every aral, ang lagi kong sinasabing opening, mga kapatid ko, ito na naman ang aral ng rabay. Hindi ko sinasabing aral ni Roland Dante. Aral ng ating Rabay Yeshua. Hindi ako nagkulang. At itong sinasabi ng rabay, kung kayo magsisipanatili sa akin at ang mga salita ay magsisipanatili sa inyo, ibig sabihin, gagawin natin ang mga dapat natin gawin. Ayon sa sinasalita ng rabay. Kung sinabing baguhin natin ang pananalita, baguhin natin ang ating kaisipan, baguhin natin ang ating salubin, baguhin natin. Kung gusto nating mapanuto ang buhay, baguhin natin yung mga dapat baguhin. May mga kapatid ko, sayang ang aral. Nakinig pa kayo ng isang oras, kalahati. Wala naman kayong natutunan. Bakit? Sabi ko nga, pumasok sa kaliwa, lumabas sa kanan. Huwag naman sana, po. Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, sabi niya, at ang salita ay magsisipanatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong iibigin at gagawin sa inyo. Hingin ninyo. Lahat ng hihingin ninyo nang ayon sa kalooban ng Ama. Yun ang sinasabi. Ano po, huwag kang humingi ng para sa iyong sariling kalayawan. Huwag. Dahil ito hindi para sa iyo. Ano po? Maalala niyo ang kwento doon sa Proverbio chapter 30 na hiniling nung mga ngaral? Sabi niya, huwag mo akong bigyan ng mangyawi. Sabi niya, mayroon akong 2 kahilingan, sabi nung mga ngaral. Huwag mo akong bigyan ng karalitaan, sabi niya, baka magnakaw ako. Huwag mo naman akong bigyan ng sobrang kayamanan dahil baka makalimutan kita. Yun ang kanyang panalangin isa. Abay mga kapatid ko, ayusin natin ang ating mga panalangin. Dahil kung minsan hindi natin alam ang ating mga hinihingi. Ano po? Manatili tayo sa ating rabay at ang salita na narinig natin, gawin natin. At ang rabay mismo nangako, ang inyong mga hihingin, sabi niya, ay ibibigay sa inyo. Na maalala niyo si Hezekiah? Yes, si Hezekiah. Si Haring Hezekiah na sinabing mamamatay na siya that day. Dahil siya may sakit. Pero anong sinabi ni Hezekiah? Nanalangin siya, di po ba? Yes. Dininig ba ni Amang Yahweh ang panalangin ni Hezekiah? Yes. Bakit? Ano bang sinabi ni Hezekiah? At dininig ni Amang Yahweh ang kanyang hinihingi. Maalala ang sinabi ni Hezekiah? Chapter 38? Sa Isaiah o kaya sa 2 King chapter 20? Sabi ni Hezekiah, Amang Yahweh, sabi niya, alalahanin mo ang mga mabubuti kong gawa. Yun ang sinabi ni Hezekiah. Now, pag tayo ang mananalangin sa gitna ng ating mga kabagabagan, sabihin natin, Amang Yahweh, iligtas mo ako, alalahanin mo ang aking mga ginawa. Anong masasabi mong ginawa mo kung wala kang ginawa? Mga kapatid ko, maalala niyong kwento. Ang paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa ay para itong pagpapautang kay Amang Yahweh. Tandaan niyo ang kwento. Ito'y nakasulat sa mga aklat. At ito'y pwede nating sabihin sa ating rabay pag dumating yung kwento na kailangan nating humingi. Alalahanin mo ako, rabay, sabi niya, kahit paano nakagawa naman ako ng mabuti. Ano po? Masasabi natin yun. Dahil ito ay ibinigay na pagpapala sa atin ng Ama.
Pero kung wala man tayong maalalang magawa sa buhay natin, balikan. Minsan, alam nyo, minsan umupo kayo at isip-isipin ninyo kung hanggang saan na ba yung narating ng inyong pananampalataya. Isulat nyo yung mga bagay na nagawa nyo ng mabuti at isulat nyo yung mga bagay na hindi nyo nagawa. Isulat nyo yung mga bagay na nagawa nyo mabuti sa pananampalataya. Huwag nyo isulat yung mga bagay na ginawa nyo lang sa inyong mga mahal sa buhay. Huwag nyo isulat yung mga bagay na ginawa nyo lang sa inyong asawa, mga anak. Hindi kasama yun. Dahil responsibilidad nyo yun. Dahil yung mga masasama, pwede rin nilang gawin. Ang sinasabi ko, yung out sa inyong pamilya, yung ginawa mo dahil sa pananampalataya, yung ginawa mo dahil sa binigay na pagpapala ng Ama. Yun ang isulat mo. Kung may susulat ka, well and good. Kung wala, abay kapatid ko, sa araw ng iyong kabagabagan, anong sasalitain mo sa ating rabay? Ang rabay mismo ang nagsabi, sabi niya, kung mananatili sa inyo ang salita na ipinangaral sa inyo, ako mismo ang magpaparating ng inyong mga panalangin. Yun ang sinabi ng rabay. Kaya maalala yung sinabi ng rabay sa Mateo chapter 6, etong sinabi ng rabay, kasiguraduhan ito, na kapag ginawa natin ang pinapagawa sa atin, ito ang sabi ng rabay, itaga natin sa bato, ito yung mangyayari. Chapter 6 verse 33, alam niyo yun, di ba? Yes, alam niyo. Sabi ng rabay, hanapin muna ninyong higit ang kaharian ng Ama at ng kanyang katwiran. Yun ang hanapin natin. Yun ang pananatili ng salita sa atin. Yun ang pakikinig ng salita sa atin. Pumasok sa kanan, hindi na siya lumabas. Bakit? Dahil pinag-isipan natin kung anong ikakabuti ng ating narinig sa ating pananampalataya. Inunawa natin sa tulong ng Ama. And then, ginawa natin ayon sa pagpapalang ibinigay ng rabay. Ano po? Hanapin niyo po ng higit, sabi niya, ang kaharian at katwiran ng Ama at ang mga bagay na inyong hinihingi ay idadagdag sa inyo. Ano po? Bakit? Ito ang sinabi niya dito sa Efeso chapter 3 verse 20. Itong dahilan kung bakit walang imposible sa ating rabay at sa ating Ama. Efeso 3:20, sabi niya, sa Kanya na nagbibigay ng lubhang sagana ng higit sa lahat ng ating hinihingi o iniisip and more sa ating hinihingi. Maalala niyo si Solomon na siyang naging basis ng ating aral? Ang hiningi ni Solomon ay hindi para sa kanya, which is so good. Ang hiningi ni Solomon ay hindi para sa kanyang kaaway, which is so good. Ang hiningi ni Solomon ay hindi para sa kanyang sarili, which is so good. Ang hiningi ni Solomon ay para sa bayan ni Amang Yahweh na ibinigay niyang paglilingkod. Humingi siya ng pangunawa at kaalaman para daw magampanan niya ang kanyang tungkulin bilang hari na pagkapili ni Amang Yahweh sa kanya. At dahil nagustuhan ni Amang Yahweh ang kanyang hiningi, anong sabi niya? Dahil hindi mo hiningi na humaba ang buhay mo, na hindi mo hiningi na mamatay ang iyong mga kaaway, ni hindi mo hiningi na ikaw ay yumaman. Anong sabi ni Mang Yahweh? Ang lahat ng ito'y idadagdag ko sa iyo, sabi ni Mang Yahweh. Kayamanan, sabi niya, wala nang yayaman pa sa iyo sa lupa na nabuhay. Haba ng buhay, bibigyan kita ng mahabang buhay. Kaaway, wala kang magiging kaaway sa iyong buhay. Yun ang dinagdag ni Amang Yahweh. For 40 years, naging hari si Solomon. Wala kang nabalitang naging kaaway niya. Ano po? Hindi nagkasakit si Solomon sa ating kwento. Nagampanan niya ang kanyang tungkulin for 40 years. That is too long na pagiging hari. Ano po? At golden years ang paghahari ni Solomon. Hindi siya nagkulang kahit kailan. Yun si Solomon. Kaya sabi niya rito, sa Kanya na nagbibigay ng lubhang sagana ng higit sa lahat na ating hinihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. Susubrahan pa ni Amang Yahweh ang Kanyang ibibigay sa inyo kung ang ating hinihingi ay para sa Kanyang asimilya, para sa ating paglilingkod. Yun po yung ating isipin, mga kapatid ko. Huwag tayong humingi ng mga para-personal na bagay. Hingin natin yung makakapagbigay sa atin ng pagkakataon na
magampanan natin ang ating responsibilidad at yung share natin sa kanyang assembly na maipalaganap man lamang ang kanyang aral. Makapagpatayo tayo ng mas marami pang mga kapilya, maipangaral natin ang mabuting balita ng Ama sa mga hindi pa nakakarinig. Ito yung aral na gustong ipaunawa sa atin ng Rabay na kanyang gawain. Lahat tayo ay may responsibilidad, ano po? Na ipangalandakan ang kapangyarihan ng ating Ama at ng ating Rabay Yeshua. Ipakita natin sa buong sanlibutan kung gaano kadakila si Amang Yahweh, kung gaano ang kanyang pagpapala sa atin, kung gaano siya kabuti sa ating buhay. Ipalandakan natin ito sa ating mga mahal sa buhay. Yun ay ating responsibilidad. Para makilala ng sanlibutan kung gaano kadakila si Amang Yahweh at kung gaano kabuti ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Ano po? Huling taludturan na po. Sabi niya dito sa 1 John chapter 3 verse 22. Unang John chapter 3 verse 22. 1 John 3:22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya. Bakit? Sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ang sabi niya, anumang ating hingin ay ating tatanggapin. Bakit? Dahil ginagawa natin ang Kanyang kalooban. Tinutupad natin ang Kanyang kautusan. Ibinubuhay natin ang kanyang salita. Yun ang dahilan kung bakit dinidinig ng Ama ang ating mga panalangin. Yun ang dahilan kung bakit natatanggap natin ang ating mga hinihingi. Dahil ginagawa natin ang kanyang kalooban. Tinutupad natin ang kanyang mga salita. At ang sabi niya, dito, at kalugod-lugod ito sa kanyang paningin. Verse 14, chapter 5. Chapter 5, verse 14, parehong aklat ng John. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig niya tayo. Anong sabi niya? Ito yung pag-asa natin. Ito ang pagtitiwala natin na kapag ang ating mga hinihingi ay ayon sa kanyang kalooban, hindi magmimintis. Ito yung mangyayari sa atin. Ano po? At kung ating nalalaman na tayo dinidinig niya, at sa anumang ating hingin ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa kanya'y ating hiningi. Ito yung pag-asa natin. Na kapag hiningi natin ayon sa kanyang kalooban, umasa tayo na ito'y tinanggap na natin. Ito yung mga dahilan kung bakit sinasabi niya na kapag kayo ay humingi, ito'y ibibigay sa inyo. At bakit ibibigay? Dahil ito yung nasa ng Ama na mangyari sa atin. Yun ang kagustuhan ng Ama na mangyari sa atin. Yung tayo ay lumago sa pananampalataya, yung mapapurihan natin ang kanyang dakilang pangalan at maipakita natin sa sanlibutan kung gaano kadakila si Amang Yahweh at kabuti siya sa ating buhay. Ito po yung mga panalangin na didinggin ng Ama sa ating buhay. Ano po? And I pray na tayo po'y may natutunan. Matatalasas natin ngayon mga kapatid ko kung bakit ang ating mga panalangin ay hindi nangyayari, because probably doon sa mga dahilan na ating nabasa. At I pray na ipagpatuloy po natin yung ating mga panalangin para sa ikakaluwalhati po sa pangalan ng ating Amang Yahweh at sa ikararangan ng ating Rabay Yeshua HaMashiach. I pray na hindi po maging personal na para lang sa kalayawan natin ang ating mga inihingi, na ito yung dahilan kung bakit hindi dumarating sa atin at tayo ay nagiging kasuklam-suklam sa ating Ama. Huwag naman po sana. Salamat po sa inyong lahat mga kapatid ko, at muli, ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabay Yeshua HaMashiach. Maraming pong salamat sa inyo mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabay Yeshua HaMashiach. Hallelujah po, salamat po, at maganda pong gabi. Magandang umaga po sa inyo. Hallelujah po. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah.